Traffic violations mitala og daghang kaso sa syudad gikan sa Enero. Kalapasan sa trapiko o sa kadalanan ang pinakadaghang kaso nga natala sa kapulisan sa Dakbayan sa Uzamis gikan niadtong Enero hangtod niining higayuna. Sa ulahing press conference nga gipatawag ni Uzamis City PNP Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanusa, nga miabot og 4,777 ang natalang traffic violators. 20 kabuk nini ang naisyuhan og TOP o Temporary Operators Permit og ang nahibilin niini citation ticket gikan sa City Hall. 116 niini mga motorsiklo og napulog unom mga motor cab nga na-impound na karon sa Uzamis City Police Station. Sagad sa mga violation niini mga expired driver's license, expired registration, no helmet, wearing slippers, traffic accident og nadugangan pagayod sa violation sa traffic lights. Dugang pa sa heping sa uban pang mga insidente, ang kapulisan nakapahigayon og 8 ka drug buy-bust operation, aduna usay mga nasikop sa illegal gambling na-neutralize o naka-neutralize og napulog 8 ka mga wanted persons, 31 ka operasyon sa curfew hour, 63 ka operasyon sa anti-smoking ordinance, 33 ka violation sa drinking in public places o 0 incident sa murder o homicide. Kining accomplishments sa local PNP bunga sa nagpadayong hugot nga pagmintinar sa kahimtang sa kahabsa ug kalinaw ilalom sa koordinasyon sa kapulisan ug sa Asenso Uzamis Administration. For our as a brief background, ang Uzamis City Police Station ang naka-harvest kita og sa atong type of operation like illegal drugs. Sa atong illegal drugs nakakuha ta og number of operation nato is 8, and then we arrested 8 person. So 8 ka operation, then 8 pud ka tawo ang atong nadakpan. This is a buy-bust operation. And then for our illegal gambling, nakakuha tag isa ka operation, and then we arrested 10 personalities, isa ni at large. For our wanted person, ubay-ubay ang atong wanted person nga nadakpan, and this we harvested 18 accomplishments, no? 4 of which wanted person nato is most wanted person without rewards, and ang 14 is other wanted person. For our curfew hours, we have conducted 31 operation and arrested and rescued 148 adult curfew violators and rescued 17 minors. For our smoking in public, we conducted 63 operation, and we arrested 150 violators of smoking in public. And in drinking in public, we conducted 33 operation, which resulted to 211 arrests of person who are drinking in public. For our traffic citation, kay ato ang kampanya sa atong checkpoint kay gi-intensify nato tungod sa COMELEC gun ban, we issued 4,777 traffic citation ticket, and I think we have issued TOP of 20, and then we impounded 116 motorcycles and 16 motor vehicles. 1TV Patrol. CCTV camera dako og tabang sa kapulisan sa pagsulbad sa mga krimen. Aning detalye ni Johnny Tommy. Wala masayop ang Asenso Uzamis Administration sa pagsuporta sa kapulisan, pinagi sa pagpahimutang og mga CCTV camera sa mga highway o kadalanan, gumikan kay resulta kini sa daling pagsulbad sa mga kaso. Nagkanayon si Uzamis City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanusa, nga basta mo report lang dayon ang mga nabiktima o mga concerned citizen sa mga hitabo, ipa-alerto gilay niya ang tanang entry o exit point ng syudad. O kung pakyas ang kapulisan sa interception, ipailalom gilayon kini sa surveillance, pinagi sa kuha sa mga CCTV camera. Kini ang nungdan nga dali nga nasulbad ang pila ka mga kaso sa kawat ng syudad, og dili palang dugay ang usa ka kawat nga nahitabo sa 7-Eleven
Di nasikop gilayon ang suspect nini nga usa ka lurito sinapsap nga taga lungsod sa Clarin og positibo sa kining nakumpiskaran og mga sasi sa gituang shabu. Bahad ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa ngadto sa mga individual nga nakahimo sa maong salaod, inihap na lang ang ilang mga adlaw ug alang usab ni adtong nagplano sa pagbuhat og dautan, dili na lang ipadayon. Napaila na natong kaso ni si kani manggod si Kuan si Lurito Sinapsap is actually last February 17 na ay ni-report diri sa ato isa ka cashier sa 7-Eleven diya sa located sa Gango. And then nagreklamo siya kay nawalaan siya og cellphone, kamulo siyang attend sa iyang trabaho as cashier, then na siya Zoom meeting. And then there was one person nga ni-act nga mupalit. And then kalit lang gihablot ang iyahang cellphone nga wala siya nakabantay. So nakuhaan kini og CCTV inside and outside. So sa gawas nakita kung unsay gisakyan sa iyahang katong suspect o sa sulod nakita pud ang dagway sa suspect. So napakita ni sa ato sa victim, and then immediately ato kining conduct choke point basin makuha pa nato sa atong checkpoints makaagi pa. And then nakuha naton siya og plate number. So during sa pagkuha sa pag-investigate nato, ato kining gi-pass the word sa atong mga confidential informant, and then identify nila ang kani nga suspect. And it turned to find out na kani nga suspect day isa ka drug pusher. Isa sa mga rason dira ang bisyo gyud. Ang bisyo og ang kawadon sa kwarta inana. So mao tong in order to solve the problem, kinahanglan na mo intensify ang among operation against this person nga mga kawatan. And just recently, if you remember, natay nadakpan nga nangawat sa balay ni isa sa kapitan nato diri sa Sami City nga iyahang balay gilungkab, and then all of those kawatan atong na dakpan na operita nato. And then ang suspect turned to find out kanang mga scrap metal buyer. So ang message nato dira nga once na magbuhat kag dautan diri sa Osamis, labi na kanang mangawat ka, kami nga mga kapulisan diri dili gyud mi muundang, dili gyud mi muhunong nga until such time nga madakpan ka. And then kadtong those people nga kadtong wala pa no nga magawasnon pa sila, inihap na lang gyud ilang adlaw kay dili gyud mi mo undang diri hangtod dili mo mga dakpan. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.